nawala yung respeto ko, nawala yung respeto ko, nawala yung respeto ko. Wow! Ang tanong, kailan ka ba may respeto kay Yorme Isko Moreno? Ha? Nung pumunta ka sa City of Manila nung pandemya isang bisis, sa loob ng 8 buwan, isang bisis lang? Natural. Tatakbo kang pagka-congressman sa iyong tutugtuwin party list eh. Ha? Nagpapabango ka. Anong tawag natin doon? Manggagamit ka. Manggagamit ka, Sam. Ginamit mo lang si Yorme Isko Moreno. Aba, iba ito mga kuis mga gayas dahil ito para lang umangat, magpabango, hihilain at sisiraan ang ating buting Yorme Isko Moreno. Wow! Palagpakan! Kakaiba yung diskarte nito mga kuis mga gayas ng manghihila. Kala mo naman sa panghihila niya kay Yorme Isko Moreno, akala mo naman ikakaangat ng kanyang sorbe. Nga mga kuis mga gayas, buti pa yung panga at nguso nito umangat. Hindi ang score sa survey mga kuis mga gayas. So yan pong pag-usapan natin sa video ito mga kuis mga gayas. Mega love shoutout po sa ating lahat ha. Mega love shoutout to Ma'am Melcy, Ma'am Tis Pilahis, Ma'am Jen Fukuda, Ma'am Chirito Saki at sa mga kasama nating mga vloggers, KTV Pilipinas, I Love Isko, Riders for Life, Machi TV, Jeremy's Manilas TV mga kuis mga gayas. Yan po, pag-suporta po mga kuis mga gayas. At yan po pag-usapan natin sa video ito, itong pabida-bida mga kuis mga gayas na may galawang aktivista na Manila is not for sale. Kailan ba binintang may City of Manila? Kabilang yan sa kanyang panghihila pababa. Ayan, para umangat mga kuis mga gayas, maninira ng tao. Maninira kay Yorme Isko Moreno na buong akala niya maniniwala yung Manilinyo sa kanya. Ikinababagsak naman niya mga kuis mga gayas kasi alam naman kasi ng taong bayan kung paano po magtrabaho ang ating butihing Yorme Isko Moreno mga kuis mga gayas. Yan po pag-usapan natin sa video ito. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At please naman po, don't skip ads po. Maraming salamat po sa ating lahat. At pakiclick ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload natin mga kuis mga guys. So without a further ado, let's begin. Hi Dodoy Tek! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Oh, bida-bida, pasok. How do you feel about yung hindi pagkakaunawa nila Isko and Unang-una, wala po akong galit sa kanila personal. Actually, idol ko nga siya dati. Akala ko kasi kagaya ninyo, akala ko rin magaganda yung mga proyekto. Pero nung nalaman ko yung mga pagbebenta, nalaman ko yung mga pangungutang, nawala yung respeto ko, nawala yung pagtingin ko. Wow! Ibig sabihin yan, hindi taga Maynila yan. Kasi pag taga Maynila pa yan, alam niya kung saan napunta yung mga pira na inutang ni Yorme Isko Moreno. Bagsak na siya dyan mga kuis mga gayas. Sa interview na yan. Hindi siya taga Manila. Pabida-bida. Pabida-bida lang siya sa Manila at manggagamit mga kuis mga gayas. Itong lintik na ito mga kuis mga gayas. Parang nagamit lang yung pandemya, nagamit yung Maynila para sa personal na interes. Nakita ko yung mga proyekto, parang ampaw lang eh. Kumbaga, parang naglinis ka sa labas,
pero yung loob, madumi pa rin. Naging sanhi lang to ng katiwalian. Bilyong-bilyong pag- Naging sanhi daw ito sa katiwalian. Ang tanong, may kaso bang korupsyon si Yorme Isko Moreno? May kaso ba? Saan yung ebidensya mo? Kasi sabi mo katiwalian. So ibig sabihin nun, sama na yung korupsyon mga kois mga kayas. O bakit hindi disqualified? DQ. Ha? Sa kanyang kandidatura sa pagka-mayor. Bakit? Ibig sabihin, malinis. Kita mo nga mga kois, ang ating buting Yorme Isko Moreno sa kapanahonan niya, nakatanggap nga ito ng Good Governance Awards mga kois mga gayas. Alam nyo ba bakit? Maliban dyan mga kois mga gayas, marami pa pong mga award na natanggap si Yorme Isko Moreno dahil sa pamalakad, sa kanyang pamalakad na gamit yung pondo ng pira ng gaban sa kaban ng gobyerno sa tama mga kois mga gayas. Ha? Nagamit po sa tama sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno mga kois mga gayas. Iwan ko lang ngayon kung nagamit sa tama. Aba, hindi ko alam yan mga kois mga gayas. Ha? Hindi ko alam yan kung nagamit sa tama talaga ngayon. Basta sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, nagamit po. Makikita naman po yung naglalakihang mga kondo, hospital, paralan dyan sa City of Manila, kalinisan, Manila Zoo, mga kuis, mga gayas. Pagpapailaw. Sa panahon ng pandemya na talagang magastos po yon. O doon natin makikita kung gaano kagaling ang ating buting Yorme Isko Moreno. Di ba nito nakapabida-bida manggagamit mga kuis, mga gayas? Ari ng Maynila na wala, hindi natin alam saan napunta. Hindi ko alam kanino. Kita mo, hindi daw niya alam. Kasi hindi siya taga Manila eh. Alam ng Manilinyo doon ka magtanong kung saan nagamit yung inutang ni Yorme Isko Moreno. Hindi ka taga Manila kaya hindi mo alam. Tanungin mo sa mga Manilinyo. Doon ka magtanong. Alam nga namin eh, hindi kami taga Manila. Pero yung puso namin, suporta namin kay Yorme Isko Moreno. Hanggat andyan si Yorme Isko Moreno, andyan si Duterte palagi sa City of Manila nakatutok. Magkano? Ano ito? Bakit yung tinago? Hanggang ngayon, wala pa rin pong explanation niya. Ito yung pilit iniiwasan ng mga nagbenta. At ang nakakatawa pa. Kita niyo yung mga kuis, mga guys. Talagang paninira talaga mga kuis, mga guys. Hanggang ngayon daw, hindi alam kung saan nagasto. Pwede kang mag-do research. Research mo yung Facebook page ni Yorme Isko Moreno. Start noong 2019 hanggang 2022. Doon mo makikita yung matagal mo ng gustong sagot. Doon mo. Kasi hindi ka taga Manila di ba? Kaya bida-bida ka. Bida-bida ka kung saan nagasto. Andun, alam ng Manilinyo, hindi lang Manilinyo, alam ng buong Pilipino yan. Alam ng buong Pilipino. Alam ng buo yan. Buong buo. Ano pang klaseng buo? Hinanap mo. Alam ng, naku po, sang bayanan yan. Bakit? Transparent ang ating buting Yorme Isko Moreno. Pag-upo pa lang niya, first executive niya, order is transparency mga kuis, mga kayas. Kaya sa lahat ng ginagastos, uumutang yung pag-utang niya, sa bangko ng gobyerno, andun lahat yun, naka-live yun. Aminado pa nga doon si Ate Lacuna Mabot pa nga daw sila ng 3 AM o 4 AM sa ka-aproba. Kasi hindi mo alam, kasi hindi ka taga Manila. Magtanong ka muna or do research. Mayaman ka, di ba? Mag-hire ka ng mga researcher dyan. Tapos, i-research mo. Kasi, kaya hindi mo alam, hindi ka taga Manila. Napunta ka lang dyan dahil eleksyon na naman. Pumunta ka lang noon dahil nagpapabango ka. Siyempre, eleksyon ng 2022. Kasi tumakbo ka ng congressman sa yung party list na tutuktuin. Tama po ba ako, Manilinyo? Aba, tamang-tama. Dinadaan sa drama ngayon. Panoorin nyo ang mga proclamation rally at drama ngayon. Gusto kong malaman ng mga Manileño, gusto ko magising ho kayo. Huwag na ho kayo magpadala sa mga acting
Huwag na kayo magpadala sa mga drama. Best actor ho ito. Artista. Para sagutin yung pagbebenta, ang sinasabi, ganito. Sam Versosa, pabalik-balik ka. Para ka lang sisimang na sirang plaka. Manood ka kasi. Oh. Mag-back watch video ka sa Facebook page ni Yorme Isko Moreno. Doon ang kasagutan ng iyong mga katanungang para kang sirang plaka. Ha? Ay, agenda mo lang nga pala yan, no? Kasi election. But, alam mo sa sarili mo kung saan nagastos yung mga pera na inutang ni Yorme Isko Moreno sa kapanahonan ng pandemic. Alam mo, bumisita ka doon eh. Puring-puri ka noon eh. Ito ho ang narrative at kwento. Kung kayo ay mga magulang, kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, kung wala kang may pakain sa mga anak mo, anong gagawin? Totoo naman. Kung ikaw magulang, ay sa bagay, wala ka naman palang anak eh. Kaya nga hindi mo ranas eh. Kaya nga, advice ng mga manalinyo sa iyo, Sam Versosa, dumaan ka muna sa pagka-purok chairman, barangay chairman o barangay councilor, kundi XO. Tapos saka ka mag-city councilor. Tapos saka ka mangarap ng pagka-mayor. Para mararamdaman mo yung sikmurang gutom. Paano naman kasi? Hindi mo kasi ramdam yung mga mahirap eh. Anong gagawin ni Yorme Isko Moreno sa pandemic? Walang pundong na iwan si Irap sa City of Maynila. Ano ipapakain niya sa 2 million na mga population dyan sa City of Maynila? Ano ipakain? Yung laway ni Yorme Isko Moreno. Hindi. Yung laway ni Yorme Isko Moreno, masasangla lang yon para makalikom ng pera, papakain sa mga Manilinyo, papatayo sa mga kondo, paralan at ospital. Hindi literal na yung laway ni Yorme Isko Moreno, yun ipapakain para mabusog yung mga utaw. Ubog ka ba? Ha? Sa bagay, ganun talaga pag walang alam mga kuis, mga gayas. Yan ba gusto nyo magiging mayor dyan sa City of Manila? Anong pagka-mindset niya? Sige nga, ipagpalagay natin. Ikaw yung mayor dyan sa City of Manila. Wala kang pondo. Anong gagawin mo? Nga? Hayaan mo lang mamatay yung mga utaw? Sa sobrang gutom? Hayaan mo lang ba? Bakit? Sapat ba yung binigay ng national noon sa panahon ng pandemya? Ititingnan mo sa panahon ng pandemya yung ibang bayan. Ha? Yung ibang bayan umaasa lang sa ayuda ng national. Anong nangyari? Maraming nagugutom. Sa City of Manila, sawa sila sa panahon ng pandemya kay Yorme Isko Moreno. Yan ang mindset, Sam. Ano naman kasi dumaan ka muna sa pagka-barangay chairman or city councilor or barangay councilor para malalaman mo kung anong ang sitwasyon doon sa baba. Dumiretso ka ng congressman, wala ka namang nagawa. Hindi mo alam ang sitwasyon, kung anong sitwasyon sa mga poor and the poorest person. Diba? English yun. Magbibenta ka at mangungutang. Tama ho ba, Nay? Tapos ang tatanungin mo, nanay, walang magawa kundi sabihin, tama, oo nga. Pero alam niyo po, kung ang alam niyo lang ay mangutang at magbenta, wala na akong mangyari sa Maynila. Mga kababayan ko Manileño, huwag na po tayo magpapadala sa mga ganitong drama, sa mga ganitong pambobola. Panahon. Sa magugulat ka siguro. Kahit kami magugulat ang Pilipino, ang magugulat ang buong bayan. Kung nangungutang si Yorme Isko Moreno na walang napatayong ospital, paaralan at kondo dyan sa City of Manila. Kung may nagugutom sa panahon ng pandemic, magugulat siguro tayo kung saan napunta yung pera ni Yorme Isko Moreno. Magugulat tayo kung nangutang si Yorme Isko Moreno tapos yung Manila Zoo, ganun pa rin, pangit pa rin. O tingnan mo ngayon, pang world class ang ating
Pang first class, world class ang ating Manila Zoo dyan sa City of Manila. Ang sabi ko sa isa, magugulat ka kung walang may pakitang resibo, ebidensya ang ating buting Yorme Isko Moreno. Para magising tayo, tagal na natin pinagluloko. Tagal na natin tinutulogis. Sa totoo lang, baliktad eh. Huwag na mo magpadala sa ganitong drama. Diretsuin na natin. Diretsong sagot, diretsong plano. Yan ang kailangan natin para magpagkaroon ng pagbabago sa Maynila. Sa pangalawang tanong mo, anong masasabi ko sa mga away nila? Maraming salamat. Dahil nalaman namin yung mga issues ninyo. Kita niyan mga kuis, mga gayas. Dapat, ini-interview ka sa Versosa. Maglatag ka ng iyong programa dyan sa City of Manila. Ang nilatag mo, puro paninira eh. Paninirang walang kabuluhan. Hindi maniniwala yung mga Manilinyo sa'yo niyan. Bakit? Kasi nungalingan yung mga sinasabi mo eh. Korupsyon? Saan banda? Masabi mong korupsyon kung walang makikitang mga kundo, paaralan, ospital at Manila Zoo dyan sa City of Manila. Nalaman namin yung mga ginawa ninyo dahil dati sila po yung magkasama. Sila yung nakakaalam ng sikreto ng isa't isa. Dahil sa pag-aaway nila, sinasabi ng isa yung problema, sinasabi niya yung mga maling ginawa ng isa, sinasabi naman ng isa yung ginawa ng isa. Actually, puro siraan. Siraan nga sila na siraan. Kung sila hindi nila maayos. Siraan ang siraan daw. Tapos ikaw, panay panira. Wow, ayos. Magaling ka. Mga sarili nila at ang grupo nila, paano nila ayusin ang Maynila? Ang sama na ito yung tinatawag na class. Paano daw ayusin ang Manila? Aba, napakaayos sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Hakot Award. Maraming bumibisita dyan ng mga dayuhan sa City of Manila. Maraming ambasador na bumibisita kay Yorme Isko Moreno. Kaya nga maraming award, Hakot Award ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Hindi lang pang Philippines, but pang international pa sa Versosa. Tandaan mo yan. Na pamumulitika. Personal na paninira, pati na ako nadadamay. Nadadamay na ako dahil naging kalaban na rin ako eh. Hindi naman ako lumalaban sa kanila eh. Ang pinaglalaban ko yung mga Manilinyo eh. Hindi sila tinitignan ko kalaban ko. Ang tinitignan ko kalaban, yung korap. Wow, hindi daw sila tinitingnan ng kalaban. O bakit pa naikapanira kay Yorme Isko Moreno? Hinihila mo pababa, akala mo naman maniwala yung mga batang Manila. Saan? O kita mo, pag wala kang ayuda, anong sumasalubong sa'yo sa inyong motorcade? Isko! 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 Dumadami lang tao mo pag may ayuda kang dala. Real talk yan, hindi yan kwentong barbiro. Hindi yan chismis. Real talk yan. Yung paglinis, hindi lang sa labas. Hindi lang yung basura sa labas ng Maynila, pati yung basura sa loob ng City Hall. Yun ho ang... Hayaan mo, Sam. Hayaan mo. Matutupad dyan lahat ng wishes mo. Pag upo ni Yorme Isko Moreno, yung mga basura dyan sa City Hall, wawalisin lahat yan. Asahan mo. Kita nyo mga kuis, mga kayas. Sa lahat ng interview, halos puro paninira lang ang ginagawa nito kay Yorme Isko Moreno. Palakpakan. Salamat, Sam, dahil hindi ka naglatag ng iyong programa. Ay, butik, wala na palang itong programa ito. Yung mga programa pala nito, programa na ni Yorme Isko Moreno doon. Kaya pala, hindi niya binabanggit yung programa niya sa mga interview. Kasi kapikat eh. Nagawa na ng ating buting Yorme Isko Moreno. Palakpakan. Pakikomento po na iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Kung anong masasabi nyo sa paninira, panghihila ng isang bugok nito mga kuis, mga gayas. Na walang ibang ginagawa, imbis na maglatag ng programa, ang nilatag niya puro paninira. Maraming salamat po sa inyong hindi pag-skip ng ads mga kuis, mga gayas.
So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like